Tuloy-tuloy natin mga Mike Dum Friends. Guest number 4. Uy, apa na eh? Mga kasama natin ang freelance journalist. Alright. Live sa Mike Dum Sabado Night Talk sa Rogelio Medina. Hello sir, Rogelio, good evening. Hello. Magandang gabi po. Magandang gabi. Oy, medyo ano. Wala ako dito. Kasama ko si Cyril at saka si Bing. Okay. Ng Boracay, Astoria. Nandito ako right now sa Philippine Arts, Films, and Television Awards. So lalabas na ako sandali, maingay dito. May awarding pala dyan? Okay, so Alright. ano po yun? So, medyo ano pala, may event kang pinuntahan ngayon. Okay, yung Philippine Arts, Films, and Television Medyo nawala. Ating balikan si Rogelio. Medyo may event pala doon, Magdumensyo. Medyo Oo, may event. medyo maingay sa labas. Oo. Hindi lang maingay, mahangin pa sa labas. Mahangin. Mahangin talaga. Sandali lang. Balikan natin si Sir Rogelio. Balikan natin, medyo nawala yung signal niya, mga Mike Friends, ha? Okay. Anyways, maayong gabi din sa tanang mga nakatutok pa karon sa atong programa. Kay Ma'am Lalaine, magandang gabi sa iyo. Lalaine. Kay Ma'am Lalaine sa La Visual Corporation, salamat sa pakikinig. Magandang gabi. Alright. Sir Rogelio. Okay, Yes. video ba tayo o audio call lang? Audio call ka lang ngayon? Okay. Sige, okay. Walang problema. Oo, Sige. okay lang. Ano? Hindi. Video call o audio call to? Naka-video call. Video. Naka-video. Video call. Video call. Video, okay. Pwede tayong magka, Paano kaya? Oo. Paano kaya? Nakikita ba ako? Hindi pa. Hindi pa. Inaayos pa namin yung Inaayos pa namin na Paano kasaglit. ito? Okay, sige. Baka may Okay. pwede kang pindutin dyan. Baka dito. Ito. Wala pa dyan, Magdum Ayan. Ayan. Ayan na, kitang-kita na si Sir Nakitang-kita. Rogelio. Sandali lang, inaayos lang natin mga Magdum Okay. Friends, no? Ayan. Kasi Okay, ano, nandito ko sa holding area ng mga artista yata ito. aba, Wow. tapos na yung event, hindi pa. Ano po? Hindi pa po tapos. Hindi pa. Actually, hindi ba ako Hindi hindi ba ako makain? Di ba kumakain? Di ka pa, kami rin, di pa rin kumakain. But anyways, how are you, Rogelio? Kumusta na si Rogelio? Si Sir Rogelio, how are you? Okay. Nakikita na po ako? Yes, nakikita Yes, ka oo. namin. Nakikita ka na Okay. namin. Okay naman po ako. Okay naman. Okay naman. So, Pero hindi kayo nakikita. walang problema, pero nakikita tayo sa sa Facebook sa Sa Magdum Facebook, Live. Sa Facebook ng Magdum Radio. Okay. Kitang-kita ang kagwapuhan ni Rogelio ngayon. Oo. Okay. So anong latest ngayon kay Sir Rogelio? Anong mga ginagawa mo ngayon? Ngayon, patuloy pa rin ang pagsusulat ko sa Asian Journal sa Estados Unidos. Bali, tuwing once a week sa San Diego, sa Las Vegas, sa Northern California, New York, and New Jersey. May sinusulatin din ako sa publication sa Positively Filipino Magazine. Saka Washington Post for the American audience. And sa Pilipinas naman, susulat ako may column ako sa Police Files Tonight. Araw-araw na ako nagko-column doon. Everyday kailangan meron akong maproduce na istorya, araw-araw. And then, yung iba pa mga broadsheet sa Pilipinas. Alright. Medyo talagang hectic ang schedule mo ngayon, Sir Rogelio, ha? Papo. Parang walang pahinga. Yun nga lang. Parang walang pahinga ihi lang pahinga pag ihi. Hindi naman. Pag umihi lang. Pero sa ngayong panahon medyo kung pag-uusapan natin yung mga fake news sa Rogelio. Parang marami na, 'di ba? Okay. Minsan kasi nauuso ngayon yung artificial intelligence, di ba? Correct. Sometimes, okay. Napakalaga nito. Usually ngayon sa journalism, sa takbo ng bilis ng panahon, nagagamit talaga, kung gagamitin natin sa tama, nagagamit talaga artificial intelligence sa tamang paraan. Kung let's say paulit-ulit yung paulit-ulit yung pagsusulat, pwede mo siyang input na automatically, but
nasa human intervention pa rin, nasa tao pa rin. Kailangan i-check mo kung tama yung facts, yung location, kasi mag-automatic yun eh. Kasi minsan, ako tinignan ko yung sa akin, di ba yung artificial intelligence, minsan, may mali facts tungkol sa akin. So, correct. kailangan i-double check pa rin yung mga facts. Oo. Paano yun sa mga nakikita sa nakikita sa mga social media? Oo, di ba? Marami ngayon yun. Yes, oo. You have to verify. Minsan kasi, due to the advent of social media, saka umusbo ng mga misinformation, disinformation, and fake news, di ba? That time, wala pa. So, saka sa umusbong nung muna na yung social media. Pero dapat you have to think, mag-isip ko muna before you click. Kasi minsan, di ba, sinashare natin. So, you have to think first before you click. Yun ang advice ko. Yun ang isipin mo muna bago mo i-click. Lalo na marami na rin mga scammers ngayon sa Rogelio, di ba? Okay, oo, tama yun. Saka mabilis ngayon, due to the digital age tayo ngayon, so mabilis ang information sa mag-transfer. Isang minuto lang, wala pang seconds, talagang may mga reactions na. Oo nga, oo. Sa ngayon ba, Sir Rogelio, sa ngayong panahon, medyo high-tech na ang mga gamit. Ang pagsusulat ba, ano pa ba ngayon? Medyo in demand pa rin? Oo naman. Sa western side kasi, everything is kasi computerized eh. Hindi ka na nagre-report on-site, di ba? Sa media, isasubmit mo na lang yung istorya mo. Usually work from home na, pero hindi pa rin nawawala yung newsroom. Pero meron pa rin na kailangan mo pa rin mag-report sa opisina. So, ilan ang advantage ng yung iba kasi work from home na, di ba? Kasi you have to email. Usually, that time nung wala pa yung internet, tinatype namin sa computer talaga sa office. Oo. Pero ngayon, di ba, pwede nang gumamit ng cellphone na lang, di ba? Sa paggagawa ng pagsusulat ng mga balita. Oo, totoo yun. Cellphone. Cellphone lang. Cellphone mas convenient, pero yung iba gumagamit pa rin ng laptop. Pero mas convenient na ngayon si Rogelio, di ba? Di tulad na dati na typewriter pa yung gamit, mga ganon, di ba? Kailangan pa i-print, ganon. Yes, nabutan ko yun, no? Yung typewriter. Mahirap yun. Minsan natutulog na ako sa Jared, doon ako natutulog sa office kasi kailangan may deadline eh. Kasi you have to beat the deadline. Let's say sa amin 5 o'clock, kailangan i-submit na kasi i-discuss pa ng mga editors kung ano yung page 1, especially kung ano yung ilalagay mo sa page 1. Naranasan ko yun when I was with the Philippine Daily Inquirer. Sa tingin mo ba, Sir Rogelio, medyo gumaan ang trabaho nyo ngayon dahil sa technology? Yes, gumaan. Oo. Yung one of the advantages, gumaan. Okay? At saka nakatipid ka rin sa pamasahe, sa transportation. Oo. Dahil ang lahat, pwede mo nang gawin sa bahay, sa cellphone mo, ganon. Isasend mo na lang sa Gmail, mga email, ganon. Meron ka nang, may entry ka na, may nasulat ka nang para sa isang newspaper, ganon, di ba? Okay, meron na. At saka usually, sa gabi pa lang, pinopost na ng mga publication like sa Inquirer, gabi pa lang, alam mo na kung anong headline the following day. Kasi tapos nasa street na kung ano. Kumbaga sa online, hindi siya naka-layout. Whereas sa print, di ba naka-layout na siya? Naka-layout na, Pero kahit minsan paghating gabi na, pinopost na rin nila yung layout. So, ang disadvantage lang, bumaba ang sales ng mga dyaryo. Medyo ganun ngayon, di ba? Dahil sa ngayon, sa mga technology na, pwede na mag-search sa Google, ganun. Yung dyaryo ngayon, nasa online na eh. Wala na yung papel-papel eh. May konting lang. No? So, hindi na tulad ng dati. Ngayon is online na.
Correct, correct. Anong mga sinusulat mo, Sir Rogelio, sa publication? Anong mga topic mo mostly? Balita nung ginagawa mo? Kasi sa MyPep, People's Events Places sa USA, may column ako doon every week. More on lifestyle siya eh. Kaya Lifestyle. nga people eh. People, events, kaya dito, events ito, Philippine Arts, Film and Television Awards Night. Pati mga lugar, places. Okay, so yun, hindi siya, kung may in-interview man akong political, siguro yung, let's say, the politician, may pumapasok din ako na yun. Let's say, yung the recent death of Joe de Benicia. Diba? So, lalabas yung next week yung mga, basta, more on the lighter side lang ako. Kung sa, yung sa Police Prize Tonight, ganun din showbiz naman, focus sa showbiz. Pero sa my pep, more than showbiz, more than talaga, pumapasok din yung politics, public service. Kasi siyempre, minsan ang audience ko sa US. So, especially binabasa na rin, binabasa rin ng White House yung column ko right now. Kasi accredited ako, credential member ako ng Foreign Press Center sa New York saka sa Washington, D.C. So, lagi ako na pinapadala ng White House ng mga article. Saka kahit na yung advance trip ni President Trump, nalalaman ko rin. So, kailan it will be difficult for me to travel kasi alam mo sa stage, napakalawak. Okay? So binabalanse ko yung column ko sa US saka sa Philippines. And then, meron pa ako sinusulat yung Positively Filipino magazine. This is an investigative one. Medyo mahaba ito. So kailangan detalyado siya talaga. Ayun ang kaibahan yung Positively Filipino magazine. Ang editor namin si Gemma Nemenso, anak ni Professor Nemenso ng UP. So iba yung approach do. And then sa Washington Post, sa US, medyo iba rin ang kasi ang kaibahan ng publication sa US, straightforward sila. Unlike in the Philippines, straightforward ang mga Americans. Gusto nila may clear, pero concise, at saka hindi mahaba yung article. Napansin ko lang sa Pilipinas, yung lagi tayo gumagamit na mabulaklaking salita. Correct. Flowery language. So, parang ganun din. Pag in-interview ka sa US Embassy, di ba paligoy-ligoy tayo. Ang gusto nila, direct to the point. Straightforward talaga. Saka pag tinanong ka, pag tinanong ka, yes or no lang. Pag sinabi na explain mo. Parang ganun. Pero kung sa print media, di ba, kailangan medyo may flowery yung mga yung paggagawa ng balita para medyo tumaas yung balitang ginagawa. Sa sports, you can use flowery language sa sports. Kasi simula ako sa sports writer ako doon eh. Ang mga words doon talaga yung medyo dramatic, di ba? Sa sports article, medyo may drama doon. So I started with sports. Sabi nila, pag nagsimula ka raw sa sports, makakaya mo raw ang iba't ibang section. So actually, maganda yung training kasi nagsimula ako sa sports. Napunta ako sa police beat. Napunta ako sa business section naman. Hanggang dinala ako sa page 1. Lagi na sa page 1 mostly ang article ko that time. Tapos napunta ako sa science. Until napunta rin ako sa showbiz. So napaka-challenging talaga. Ang wala na lang horoscope sa'yo, horoscope. Hula na lang, hula ba? Iba kasi ang oras sa Amerika saka sa Pilipinas. Sa Amerika, bago-baga pa, di ba? Ano pa lang? So, ano nangyayari pag nagsasabi itong article, one day advance tayo at saka, depende kung nasa New York ka o nasa San Francisco ka. 13 hours yata difference dito sa San Francisco to the Philippines. So, I have to adjust. Okay. Yun lang, ang dami ko adjustment nang dumating ako sa Pilipinas kasi parang bumabalik ulit ako. Minsan nag-lecture ako. Ito pang gusto ko ibahagi. Sa Amerika, whether sikat ka o hindi, meron story guideline ang binibigay bawat publication. Yung story guideline na yon,
it gives a chance, opportunity sa mga newcomers, whether sikat ka o hindi, para makita nila kung anong style ng gusto ng publication. Sana rin sa Pilipinas, magkaroon din tayo ng guidelines to give opportunity to mga newcomers. Okay. Oh, Wala pa sa Pilipinas pala. Yun ang napansin ko lang. Yung mga ano dito, wala pa tayo talagang guideline. I'm talking about print media, print sa dyaryo. Kung dapat bakit may guidelines dapat para Yes, so minsan sa Amerika, pag freelance ka, kaya freelance mo, magsasubmit ka muna ng pitch. PITCH, parang isasuggest mo muna yung isusulat mo. Pag na-approve yung pitch, pag na-approve yung pitch mo, may kontrata na kagad. There will be a contract between you at saka yung publication para hindi mo submit sa iba. Tapos, may partial payment na. May payment. Madali lang pala sa Madali lang para sa... Para may pa-advance na payment na. May advance payment na talaga. Saka may kontrata talaga. Okay. There's a contract. Kahit freelance, may kontrata. Yes, kahit freelance, may kontrata. Doon sa Amerika, sa US. Yes. So, pero pag employee ka, babayaran ka siyempre full-time yun. So, talagang, doon ka lang magsasubmit. Kung freelance ka, depende sa isang publication kung saan mo isasubmit. Like, yung sa geography, mga science, actually, malaking kita ngayon, yung science articles. Hindi lang sa Amerika, pati sa Europe. Science articles ang pinakamalaking kita. Baka maka-apply ako dyan, ha? Science. They pay as minimum of $1,000. Uy! Laki-laki rin. Yes. $1,000. For science article. Science. Isang article lang yan? Science article. Isang article lang ba yan? Article lang. $1,000? Wow. $1,000. Kasi sa science article, di ba, i-verify mo pa. Factual kasi yun eh. Ang problema, ang maganda nito, yung science article, paano mo naman siya gagawin storytelling na hindi nakakabore. Doon at mga maiwasan mong gumamit ng technical terms. Doon papasok yung sasabi mo flowery language. Okay. Okay. Medyo, parang hindi maborin yung mga mambabasa. Kasi kung technical, baka hindi siya, baka hindi kagatin ng parang dapat interesting ang pagbasa ng mga di ba, readers ganun. Yes. Importante yan. Ganun. Okay, parang movie Magnomencio ba? May maganda maganda yung storya. Magandang storya. Tsaka yung timely. Yan talaga. Talaga naman Kasi kasi ang gusto nila yung storytelling eh. Yung storytelling yun ang tinitignan kagad ng mga editor, yung storytelling mo. Yung pagkukwento. Kaya sa pitch pala lalabas na yun eh. Pag nagustuhan nila yung storytelling mo, isang kakaiba na hindi pa, saka nire-resource talaga nila kung nabasa na ito sa saka dapat hindi pa lumabas yung article mo sa iba. Nalalaman nila. Paano yun pag na ipalabas sa ibang publication yung sinulat mo? Hindi ba pwede yung ganun? Kasi nalalaman, alam niyo, ito ang advantage ng AI. Nalalaman through AI. Diba? Makikita kagad sa AI, kaya makikita. Okay. AI. Oo, madedetect nila agad kung ito sinulat na. Especially word per word. Diba? Malalaman nila, madidetect. Malalaman talaga kung kinopia mo na lang din siguro yung article, mga ganun, di ba? Malalaman. Okay. Not unless you give, sabi ko lang sa mga estudyante ko, give the sources, yung source, kung saan mo kinuha yun. Hindi ka na matatawag na plagiarism kasi binigay mo yung source eh. Give credit where credit is due. So, yun ang So, tumatanggap sila ng ganun. Basta you give credit. Dapat may credit lang para credit mention sa may-ari talaga. Parang open-close quotation. Kaya kinuha mo yung quote ngayon, hindi galing yung open-close quotation, tapos open-close parenthesis, yung name ng author, saka comma, anong year na publish. Oo nga.
sa thesis, di ba? Sa thesis, di ba? May quotation, tapos open close parenthesis, name ng writer, apelido ng writer, tapos first name, and then, comma, ano yun na-publish. Alright. Oh, yun talaga. Mas maganda yun, Mike Dimension. I-credit mo talaga yung ginagawa mo. Oh, lalo na kung medyo kinopya mo yung gawa ng isang tao, dapat may credit mention talaga. Oo. Credit to the owner talaga. Kaya advice ko sa mga Pilipino, gusto ko, plano ko magkaroon ng column naman sa science. Kasi dito, nire-recognize ang science. Di ba, pag sulat mo science, wala masyado nang babasa. Wala masyado. Hindi sila interesado. Wala. Showbiz yan. Showbiz, interesado sila. Lalo na kung Viva Max. Anyways, Sir Rogelio, syempre, baka medyo di ka pa naghapunan pala. So, baka may gusto kang pasalamatan this evening. And then, syempre, gusto mong i-shout out. Okay, napapasalamat ako sa La Visual Corporation, kay Ma'am Lalaine, sa bibigay ng pagkakataon nito. Can I greet my family, my aunt in the Philippines? Yes, sir. Kung saan ako nag-stay, kay retired teacher Pilar B. de Melsa. Kung saan ako tumutuloy ngayon sa bahay na sa Boston, sa Cubao. And then sa my family in the US, to my mom, Rosita Constantino Medina, to my sister, Victoria Medina Isip, and to my brother-in-law, Vincent Santiago Isip. So, actually, nung pag nasa Amerika, 4 lang kami. Kaya 3 lang sila ngayon. Okay. So, yun. And, sino pa? Saka sa mga kasama ko awardees din, binabati. Si Salvi pala, na-interview na kanina, di ba? Si Salvi Mulado Paparon. Okay. Alright, okay. Saka sa inyo, Gilbert de los Santos. Okay? Yes, sir. Saka mo si Mencho, right? Mencho. Yes, hello po, sir. Yes, okay. Okay. Anyways, sige, enjoy lang dyan, Sir Aurelio, sa event, ha? Enjoy, and Baka, napasmuhan ka na, sir. di ka pa pala nag-dinner, eh. Hindi ka pa nag-dinner. Teka, pakita ko muna yung ticket para... Sige nga. Okay. Ama, ay, Snele, hello? Yes, hello. Ito yung ticket. 5,000 ito, di ko pa nagagamit. 5,000 tong ticket. Ticket para saan? Dinner dito sa Manila Hotel, it's worth 5,000. Yung pag-check-in ba yan? Check-in? 5,000 nga, 5,000 yung ticket. Ba? Philippine Arts Film and Television. So thank you rin sa PAPTA. Ayan. Ang president dito si Teresita Tolentino Pambuan. Salamat. Birthday na ngayon, February 21. Happy birthday. President kay Dr. Dr. James Uy, and kay Christina Alada na taga-Rotary. Ay saka sa iba pa kay Charles Arceta. Okay? Saka isa pa mga kasamahan nila. Ayan, okay. Okay, salamat. Panoorin mo mamaya sa Magnum Live, ha, yung interview natin. Di mo kasi nakikita ngayon. I-check mo lang later, sir. Ano? I-check mo para mapanood mo yung interview natin. I-check mo sa page ng Magnum Live, ha? So, mamaya papanoorin ko. Sige. Okay, mamaya. Okay, thank you, Sir Aurelio. Thank you. Si Mencho. Yes, sir. Kindly give me yung kindly give my regards to Mencho and send pa sa'yo, and then kindly submit to me a profile. Okay. Sige. Okay. Wow. Okay. All right. Yes. Thank you, Sir Aurelio. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Good night. All right, mga Magnum friends.